Sa video na ito ay titingnan natin kung paano gumagana ang mga pinakabrutal na torture devices noong medieval period o Dark Ages. Ang medieval period o Middle Age o Dark Ages ay naging kilala bilang pinakamarahas na panahon sa kasaysayan. Ang panahong ito ay tumagal ng 1,000 taon mula 5th century hanggang 15th century. Sa panahong ito ay nabalot ng labis na kalupitan ang kabuuan ng Europa. Dito rin sa panahong ito sumibol ang kasuklam-suklam na pag-iisip ng mga tao na nagbigay daan para maimbento ang mga napakabrutal na mga torture devices. Ang mga ito ay ginamit para mangalap ng impormasyon o bilang parusa sa mga bagay na noon ay itinuturing na mga kasalanan gaya ng pagiging heretics o paniniwala sa heresy, pagiging bakla o tomboy, at pagiging mangkukulam. Ginagamit din ang mga ito bilang parusa sa mas mabibigat na mga krimen. At ang una sa ating listahan ay ang Iron Maiden. Ito ay patayong sarkopago na may mga spikes sa loob nito. Mayroon itong double door na may spikes din kung saan ipapasok ang biktima. Kapag sinarado na ang pinto, ay matutusok ang mga importanteng internal organs ng biktima pero hindi ganon kalala. Dahil maikli lang ang mga spikes ay hindi agad masasawi ang biktima at magdudusa pa ito ng mga ilang oras bago bawian ng buhay. Ang malala pa ay may itutusok din na 2 spikes sa may mata ng Iron Maiden. Pero ito raw ay isang mythical na torture device dahil ayon sa mga eksperto ay walang naitalang ebidensya sa kasaysayan na ginamit ito noong Middle Age. Nababanggit naman daw ito noon pero noong 1700s lang. Matagal na panahon na pagkatapos ng medieval period. May nakita naman sa isang kastilyo sa Nuremberg, Germany pero noong 1800s na. Brazen Bull. Ito ay may guwang na rebulto na talagang mukhang totoong toro. Ang biktima ay pinapasok sa butas sa may gilid nito. Pero hindi tulad ng Iron Maiden, ito ay hindi gumagamit ng mga spikes, kundi apoy. Kapag nasarado na ang pinto, ay sisilaban na ang mga kahoy na nasa ilalim ng rebulto. Dahil silyadong-silyado ang rebulto, ay iba ang naririnig ng mga tao sa labas. Ang sigaw daw ng biktima sa loob ay parang tunog lang ng toro kung papakinggan sa labas ng mga tao. Tuwang-tuwa naman daw ang mga tao sa pangyayaring ganito dahil hindi naman nila nakikita ang nangyayari sa loob. At ito pa ang matindi. Ang nakaimbento raw nito na si Perellus ay ang naging unang biktima nito. Nilikha niya raw ang Brazen Bull para ibigay kay Phalaris, isang pinunong napakalupit. Pero sa halip na bigyan ng pabuya ay ginawang halimbawa si Perellus. Kalaunan din daw ay inilagay din si Phalaris sa Brazen Bull dahil sa hindi na natiis ng mga tao ang kanyang labis na kalupitan sa kanyang mga pinamumunuan. Well, what a turn of events. The Rack. Ito ay may iba-ibang design katulad ng ating nakikita dito, pero ang ideya ay isa lang. Ang biktima ay pinapahiga sa ibabaw at itinatali ang mga paa at mga kamay. Sa may bandang ibaba naman ay may crank na papaikutin para higpitan ang lubid na nakatali sa mga paa ng biktima hanggang sa masagot nito ang mga katanungan ng mga nag-iimbestiga. Kapag hindi nasiyahan ang imbestigador, ay magpapatuloy ang paghigpit hanggang sa maghihiwalay ang katawan ng biktima. Ang design ng isang ito ay may mga umiikot na kahoy
na may mga maliliit na spikes para mas maging malala ang torture. Ang iba naman ay nilalagyan ng apoy sa ilalim. Ang isa namang ito ay parang hagdanan. Bukod kasi sa baba natin ang katawan ng biktima, ay bubuhusan pa ng tubig ang mukha para malunod. The wheel. Gaya ng The Rack, ito rin ay may iba-ibang disenyo. Ang unang estilo raw nito ay itinatali ang tao sa gulong na kahoy at pagkatapos ay ipinapagulong ito pababa sa mabatong burol. Kung hindi man masawi ay tiyak na magiging malala ang pinsala sa katawan ng biktima. Ang isa namang estilo ay pagkatapos itali ang biktima sa gulong ay pinapaikot ito gaya nito. Easy lang, di ba? Hindi ito ganun kabrutal. Pero minsan ay nilalagyan ito ng mga spikes sa ibaba dahilan para magkasugat-sugat ang biktima. Minsan naman ay apoy ang nasa baba. Well, alam nyo na ang mangyayari. Isa pang estilo ay nakalagay ang gulong sa A-frame gaya nito o poste gaya nito. Pero bago itali ang biktima sa gulong ay pinipilayan muna ito. Hindi lang maliit na pilay dahil metal ang ginagamit sa paghampas, kaya bali-bali talaga ang mga buto. Pagkatapos ay iiwan lang ang biktima na nakabilad ang mga sugat sa araw at para na rin makita ng mga tao para hindi pamarisan. Isipin mo na lang kung gaano ito kasakit. Buhay pa man ang itali ay hindi rin magtatagal at mababawian ng buhay kalaunan. Pillory. Ito ay dalawang kahoy na magkahilera na may mga butas kasya ang leeg at mga kamay ng biktima. Kapag ito ay nalock na, ay hindi na makakawala ang biktima. Ang mismong device na ito ay hindi mapanganib, pero ito ay ginagawa sa harap ng maraming tao para mapahiya ang biktima. More on psychological ang epekto nito. Kapag hindi gusto ng mga tao ang biktima dahil sa bigat ng kasalanan nito, ay babatuhin nila ito ng kahit na anumang mga bagay, gaya ng bato, patay na mga hayop, o tae. At kapag napakagrabe ng kasalanan, ay nilalatigo o pinuputol ang ilang parte ng katawan ng biktima. Kapag naman magaan lang ang kasalanan, ay may tsansa na maawa ang mga tao sa biktima at tutulungan nila ito para makalaya. Fear of anguish. Ito ay hugis peras na torture device na gawa sa purong metal na bumubuka sa tatlong bahagi kapag pinihit ang parte na ito. Kapag heretics o herehe ang akusado, ay sa bibig ipinapasok ang device. Kapag naman bakla o tomboy o mangkukulam daw ang akusado, ay sa pribadong parte ng katawan ipapasok. Pagkatapos ay pipihitin na itong knob at bubukas na ang device. Hindi ito fatal, pero ito ay magsasanhi ng matinding internal bleeding. Judas Cradle. Kilala rin bilang Judas Chair, ito ay upuan na piramid ang hugis. Ang biktima ay binibitin gamit ang lubid na nakatali sa katawan nito. Pagkatapos ay dahan-dahan namang ibababa ang puwetan ng biktima sa matulis na parte ng upuan. Magpapatuloy ang pagbaba ng lubid hanggat hindi nasisiyahan ang taong nagtatanong o ang nagpaparusa. Hindi ito ganun ka-fatal, pero gaya ng fear of anguish, ito ay magsasanhi ng matinding internal bleeding o pagkasawi kalaunan. Iron chair. Ang device na ito ay simple lang, pero ang epekto nito ay mas nakatuon sa psychological na aspeto ng biktima gaya ng pillory. May mga spikes ito sa buong paligid pero hindi gaanong matutulis. Sakto lang para masugatan ng biktima. Ang ibang disenyo ay may butas sa may upuan kung saan lulusot ang init ng apoy mula sa ilalim. Alam nyo na ang nangyayari dito. Madalas daw, habang nakaupo ang biktima sa iron chair, ay pinapanood nito
ang isa pang taong tinutorture din gamit ang ibang device. Sinadya ito para raw mapaamin ang biktima sa kanyang kasalanan o para masagot ang mga katanungan. Kapag hindi naging epektibo ay sasalang sa ibang torture ang biktima. Kapag naman nakalaya ay malaki naman ang tsansa na masasawi lang din ang biktima dahil sa impeksyon, dahil sa sugat mula sa mga spikes. Medieval cage or gibbeting. Madalas ay walang buhay na katawan ng kriminal ang inilalagay dito sa kulungan para i-display sa publiko para hindi pa marisan. Minsan din ay buhay pa ang tao at iiwan sa labas sa tirik na araw at walang makain hanggang sa bawian ng buhay. Madalas daw sa mga inilalagay sa gibbet cage ay mga lalaki dahil ang mga labi ng mga babaeng kriminal ay dinadissect o kinakatay para pag-aralan. Head crusher. Sa pangalan pa lang ay alam mo na kung ano ito. Meron itong mekanismo gaya ng sa Pier of Anguish. Pinipihit lang ang parte na ito ng device at bababa na ang parte na tinatawag na helmet na siyang tutulak sa bunbunan ng biktima pababa. Ito ay napakabrutal dahil dahan-dahang mararamdaman ng biktima ang pagkabiyak ng kanyang ulo at pagluwa ng kanyang mga mata hanggang sa masiyahan ang tagapagtanong sa sagot ng biktima. Pero kapag naman tinigil ang torture at buhay pa ang biktima, ay magkakaroon naman ito ng permanenteng matinding pinsala sa kanyang bungo. The stake. Ito ay simpleng torture lang pero napaka-fatal. Ito raw ang pinakahuling torture na pagdadaanan ng isang akusado. Ibig sabihin ay pwedeng marami ng sugat-sugat ang katawan ng biktima. Pagkatapos matali ang biktima sa stake, ay sisilaban naman ngayon ang mga kahoy na nakapalibot dito. At dahil may mga sugat-sugat na ang biktima, ay mas magiging mapait ang kanyang pagkasunog. Kapag naman mahangin, ay mas matagal na masasawi ang biktima na makakadagdag lang sa pagdurusa nito. Minsan pa nga ay pinuputol daw ang dila ng biktima para mag-iba ang boses nito kapag sumigaw habang nasusunog. Again, gaya sa ibang torture, mas nakakatuwa ang ganito sa mga tao noon. Spanish donkey. Kilala rin bilang wooden horse o wooden pony na isang upuan na hugis at sulok na may mga maliliit na spikes. Ang biktima ay nakahubad na pauupuin sa tatsulok na kahoy. Pagkatapos ay tinatali pa ang paa ng biktima sa may ibaba o di naman kaya ay tatalian ng pabigat gaya nito para humigpit ang pagkaupo nito sa mga spikes. Isipin mo na lang kung gaano ito kasakit at magsasanhi sa lubhang pagdurugo at kalaunan ay pagkasawi. Rat torture. Sa pangalan pa lang ay alam mo na gumagamit ito ng mga malalaking daga bilang torture. Ang isang estilo ay ikukulong ang mga daga sa mukha ng biktima gamit ang mga metal na kulungan gaya nito habang ang biktima ay nakatali. Minsan ay sinusugatan ng tiyan o dibdib ng biktima at doon nilalagay ang mga daga sa loob ng kulungan. Sabi nila ay hindi naman talaga kumakain ng tao ang mga daga. Napipilitan lang daw silang kagatin ng tao dahil sila ay nakakulong at gustong makawala, dahilan para lalong magkasugat-sugat ang biktima at kalaunan ay masawi dahil sa impeksyon at rabies. Aling torture device ang sa tingin mo ay kaya mong tiisin? Ilagay ang iyong komento sa comment section. May video rin kami tungkol sa Vietcong booby traps na brutal din. Panoorin mo.